At ilang personalidad nga po ang humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control projects at kabilang nga dyan si dating Senador Bong Revilla. Ang detalye mula kay Rod Lagusad. Yes, Rod. Angelique, sa New Quezon Male Dormitory sa Payatas dito sa Quezon City, mananatili si dating Senador Bong Revilla. Kanina pasado alas 10 ng umaga nang dumating siya dito, kasunod na rin ng paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Matapos ilabas ang warrant of arrest para sa kasong malversation kahapon, kasamang dumating ni dating Senador Bong Revilla ang kanyang asawa na si Cavite Representative Lani Mercado Revilla at kanilang mga anak, kabilang na si Cavite Representative Jolo Revilla. Bantay sarado ang dating senador pagpasok nito sa Sandigan Bayan na hindi nagbigay ng pahayag. Nagtipon-tipon naman ang mga taga-suporta ni Revilla sa labas ng Sandigan Bayan. Ang pagtungo ni Revilla sa Sandigan Bayan ay para sa return of warrant na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at ang posibleng paglalabas ng commitment order para kay Revilla. Dito malalaman kung saan mananatili si Revilla habang dinidinig ang kaso, kung saan una nang inirekomenda ng Office of the Ombudsman na walang bail para sa kasong malversation. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mayroong iba't ibang facility na posibleng ma-detain ang dating senador. Sarado na yung Krame Custodial Facility. So ang available na lugar dito ay Karingal, Payatas at saka Bikutan. So nasa discretion na ng court yan. Nagugat ito sa inihaing kaso ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan noong Biyernes kaugnay ng 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandy, Bulacan. Bukod kay Revilla, akusado din sa kaso ang 6 pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Bukod sa warrant of arrest, naglabas din ng Sandigan Bayan ng hold departure order laban sa mga akusado. Kagabi matapos na malaman na lumabas ang warrant of arrest, nagtungo si Revilla sa Camp Crame para sumuko. Sa Facebook video ni Revilla, sinabi dito na siya ay nalulungkot dahil tila walaan niyang due process. Pero gano'n pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang, hingi ako ng panalangin. Dagdag pa ni Revilla, napakasakit ito para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na kasama ni Revilla na dumating sa Camp Crame ang kanyang asawa at mga anak. Agad din na inihain dito ng Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest sa dating senador. Saka sumailalim sa standard booking at documentation procedure, kasama na dito ang required medical examination. Kagabi din ay inaresto naman ng National Bureau of Investigation sina Hernandez at Mendoza na unang nasa kustodiya ng Senado. Kasunod nito, kinumpirma ni Senate President Tito Soto III na siya mismo ang nag-otorisa sa paglipat ng kustodiya ng dalawa, kung saan kanya na rin itong ipinaalam kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Fantilo Lacson. Matapos ito ay sumailalim ang dalawa sa booking procedure sa NBI Organized and Transnational Crime Division. Samantala, tumayong witness naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa isa pang flood control project sa Nauan Oriental, Mindoro. Naniniwala si Dizon na matibay ang kanilang ebidensya sa umano'y substandard na proyekto. At kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. So may kumpiyansa tayo sa ating justice system, may kumpiyansa tayo sa Sandigan Bayan na talagang mapapatunayan na talagang substandard yung proyekto at nagkakonsyabahan.